kailangan stable muna niya yung power, political structure natin. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, malalim yung kanyang experience siya sa politika, kaalaman sa politika, kaya maingat siya sa mga steps na ginagawa. Anak ng strongman po kasi, dating Pangulong Apo Lakay. So nakikita niya kung nung panahon, nakikita niya kung paano pinatatakbo yung ating pamalaan. Sabi mga kababayan dito sa balita ng Manila Standard, Marcos says Philippines has taken first step towards federalism. First step pa lang po na mga kababayan ngayon kasi yung previous administration po na nakabase yung pagtakbo sa federalismo, wala din nangyari po. Wala man nangyari. Naubos yung panahon sa Tokhang AJK at saka yung last part na po ng administrasyon, lockdown. Ikaw niya, Mr. Maravillas, talagang masyado niyang, savage. Savage niya yung mga, mga content mo. Hindi man po. Truthful lang po tayo. Di ba yung previous administration? Tumakbo, mga kababayan, si Maudig sa platapormang federalismo. Isusulong niya daw, mga kababayan, yung federalismo. Ngayon, naubos sa Tokhang AJK, tapos lockdown. Naubos yung 6 years, mga kababayan, sa kakatokang-tokang. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito na niya yung first step, unang akbang pa lang po. So, yung nauna po, walang akbang. Lahat lang kwento. Kwento rito, kwento roon, mga kababayan. But before kong ibigay sa inyo yung balita, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga truthful analysis, dito po ninyo maririnig. Like and share na rin po ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang federalismo. Diba? President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday said the government is on its first step, kita ninyo, towards federalism as he led the oath-taking of new members nitong Partido Federal ng Pilipinas or PFP sa Palasyo Malacanang. Kahapon po ito ginawa at si Sandro Marcos ang susunod na Pangulo. Pag nag-qualify na po siya sa edad, siguro mga after Martin Romualdez or after Martin Romualdez po or si Super Ate maging Pangulo ng ating bansa, ang susunod po si Sandro para tuloy-tuloy po yung federalismo. Pag may ibang naupo, mga kababayan dito sa ating bansa, hindi federalismo ang mangyayari dito, kundi komunismo. Kapartido na, mga kababayan, ng Communist Party ng Chinese Communist Party. Magiging magiging province tayo, mga kababayan, pag nagkataon. Huwag ninyong paintulutan po na yung mga kaalyado ng China, mga supporters ng China, ng mga politiko, makaupo po sa 2025 or 2028, lalo na yung presidential elections. Pag nakaupo po sila, tapos ang ating teritoryo. Lalamunin po tayo, mga kababayan, ng China.
Kasi siyempre, kung mga barkada ng mga Chinese ang uupo po sa posisyon, i-reverse nila itong policy na sinimula ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kawawa po yung future generation. Kaya mag-ingat po tayo mga kababayan. Mr. Marcos, who is also the political party's chairman, told the PFP inductees that there was still a long way to go before achieving federal government in the Philippines, adding that the country's political structure niya kailangang may stabilize muna. Should stabilize first before moving forward. Yun ang magaling mga kababayan na leader. Hindi yung bara-bara po. Di ba? Kailangang pulido yung mga actions po, yung mga steps na ginagawa. Pulido po. Hindi yung lahat lang kwento. Kwento at yabang mga kababayan. Wala man pong nangyari na maganda. Sumama yung kalagayan ng ating bansa, mga kababayan. So sabi niya, there has to be a central tenet niya and a central principle to what we are doing. And that is, we are talking here about federalism and what we have started to do, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Ito pa siya. Kausap niya yung mga members ng partido federal. Sabi niya, mga kababayan, sabi niya dito, he stressed the need to have a power centers outside Metro Manila niya para makatulong in creating a steady and reliable political structure, citing that once the power centers in Manila fall niya, the whole country will also fall. Kaya kailangan stable muna niya yung power political structure natin. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, malalim yung kanyang experience sa politika, kaalaman sa politika, kaya maingat siya sa mga steps na ginagawa. Anak ng strongman po kasi, ng dating Pangulong Apo Lakay. So nakikita niya kung nung panahon, nakikita niya kung paano pinatatakbo yung ating pamalaan. So that is very simple niya. That derives a very simple idea that the stability of a political structure niya is much more reliable when we have many power centers. If the power centers only belong here in Manila, then pabagsakin mo yung Manila. Bagsak ang buong Pilipinas. Yun ang mangyayari niyan. He emphasized that power centers in different local government units make for a more stable political structure niya, even at the lower level of governance. So ito yung dapat na simula nating gawin. Moreover, the chief executive told the PFP members that there is still a lot to be changed in settling the political party's goal. So sabi niya, we are attempting to transform the government, to transform the bureaucracy, to transform even the thinking of ordinary Filipino citizens and our politicians. Ngayon, yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, lumipat na rin po. Presidential son and Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos was among the newly sworn members of the political party. So ayos na po, nakaabang na. Diba? PFP was formed in 2018 while Mr. Marcos joined the party in 2021 and took the chairmanship as he was also unanimously voted as its presidential candidate. So sabi ng ating Pangulo, he would leave to local governments the discretion to decide
for the respective constituents anya, noting that it is the first step of a federal government for the Philippines in all but name. So sabi niya, ito anyang move na to would make the country's political structure and political life more stable. He said the federal setup would continue by bringing more power centers to other parts of the country. Under a federal government, power is divided between the central government and other local state governments. So ito yan po yung mga magagandang developments sa politika dito po sa ating bansa. So, magkikita po ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya apektado ng kung ano mga controversy. Kalma lang siya po sa kanyang mga ginagawa kahit masyadong maingay yung issue sa West Philippine Sea, kahit masyado na naman pong maingay yung issue sa bigas. Pero tingnan ninyo kung paano magtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita ninyo ang balance and the stability sa kanya pong posture. Di ba? Isang patunay na isa pong strong leader yung ating Pangulong. BBM. Di ba? Anyway, yun man lang po ang short video natin. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para po masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.